excited, tama po ba, sa event, okay, at ginagawang ito. So before anything else, gusto ko lang po palang batiin ang bawat isa. Welcome to Lighthouse Church, welcome to Lighthouse Sundays, welcome to Lighthouse Center, and welcome home. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon Diyos. Okay, so kasunod po ng excitement sa event na ito ay lungkot. Sabi mo nga, lungkot. Kasi po, alam niyo po ba na not everyone is excited or appreciates this kind of event or practices by the church. Bakit? Unang-una, meron tayong tinatawag na misrepresentation or marami sa atin o maraming mga pastor kasi ang na-misrepresent si Lord. Okay ba yun? Kaya, paano mo i-appreciate ang isang pastor na hindi naman nakikita si Lord sa kanyang buhay? Tama ba? Amen. Pangalawa naman, kaya naman hindi ito na-appreciate kasi marami namang mga members or tao sa church ang nami-misinterpret or misinterpreted ang pastor's appreciation. Appreciation. Yung iba nga hindi appreciation, appreciation. Inaapi. So today, I'm so excited to preach this word because I am here to speak. Dalawang kakausapin ko ngayon, ang mga members. Pangalawa, ang mga pastor. Amen? I want to speak to my co-pastors at the same time to speak to every believer and non-believer of Christ. Alam niyo po, sa totoo lang, pag mag-search po kayo sa Facebook ngayon, ang dami na po mga problemang mga pastor, ang daming mga katuruan din about sa pagpapastor. Yung iba naman, sobra naman, di ba? Sabi mo sa tabi mo, next week pa yung sobra na yan, di ba? Pero sobra na yan. Sabi mo sa tabi mo, sobra na yan. Diba? Maraming iba naman, sobra na, diba? Hindi nagiging maayos tuloy. Okay? So this message aims to encourage our pastors to represent Christ the right way, and pangalawa, to teach every believer a biblical approach towards every pastor. Amen? Kaya nga po, join me on my message today entitled, Kapatid, Pastor, Mahalagang Paalala. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. So let's pray. Tayo po ay manalangin. Lord, today we just appreciate you because you are the great shepherd of our lives. Yes, we have pastors in this church, pero higit sa lahat, you are our pastor, Panginoon. Lord, we just want to appreciate you for being so perfect pastor in our lives. And today, dalangin ko rin, Panginoon, na maintindihan po namin, magkaroon po ng kalinawan ang mga pastor at ang mga members, Lord, regarding this matter. Alam ko po, Panginoon, na biblically, masayang-masaya kang ginagawa namin to at wala nang ibang pinakamasaya ngayon kundi ikaw. And today, I pray that we will understand your word and we will receive your word ng buong puso po namin. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So today po na magkakaroon tayo ng parang preaching and teaching, para mas maintindihan natin ang scripture. So medyo mahaba ang ating verse of the day. So 1 Corinthians 9 verse 1 to 18. Sa mga nagtatanong po, Korean ba yung nagpipreach? Hindi po ako Korean. Saranghe. Hindi, joke lang, no? So, sabi diyan, I am not free. Hindi ako libre. I am not an apostle. Have I not seen Jesus our Lord? Are you not the result of my work in the Lord? Even though I may not be an apostle to others, surely I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. Next, kayo naman po. Or is it only I and Barnabas who lack the right to not work for a living, who serves as a soldier at his own expense, who plants a vineyard and does not eat his grapes, who tends a flock and does not drink the milk? Next. Okay. Verse 10, surely he says this for us, doesn't he? Yes, this was written for us because whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. If we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you?
Verse 13, don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple, and that those who serve at the altar share in what is offered on the altar? In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Next. Grabe. 16, for when I preach the gospel, I cannot boast since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. Sabay-sabay po tayo. Last verse. What then is my reward? Just this, that in preaching the gospel, I may offer it free of charge, and so to make full use of my rights as a preacher of the gospel. God bless His word. So, parang, before ako magpatuloy, parang iba yung smile ng katabi mo. Parang may natanggap kagabi yan, no? Napansin? Amen? O, mamaya pa. Yung iba, sabi nila sa akin, Pastor Paul, meron kaming pang-appreciate kasi may nag-appreciate sa amin. Di ba? Huwag na nating masyadong pag-usapan. So, pag-usapan natin ng konti, the background of 1 Corinthians. So, the book of 1 Corinthians was a letter from Paul to the Corinthian church written in the spring. So, taglamig ito, AD 53, 54, or 55. Dati po, pag may mga letters in the Bible, dalawa lang naman po ang reason bakit may letter o sumusulat. Number one, may commendation, pinupuri sa ganda ng ginagawa, o kaya may problema na kailangang ayusin. And in this case, during this letter po, may problem na kailangang i-address. Bakit? Kasi dumating kay Apostle Paul na merong rivalries inside the church. Merong rivalries. That causes division at hindi nagiging effective witness ang mga members of the church sa mga unbelievers. Kaya naman po, isa sa bagay na in-address ni Apostle Paul when he wrote to the Corinthian churches is what? In-address pala ni Paul is the issue sa rights na dapat bang makareceive ang mga pastor or apostle ng support financially from the people inside the church. At ano nga ba ang attitude ng isang pastor towards these rights? So are you excited? So dalawa ang focus ng message natin. Unang-una is mahalagang paalala para sa mga kapatid. So kayo po lahat yun. Sabi mo nga, tayo yun. Okay, maganda babasahin ko naman sa Pinoy version. Sabi niya, ito ang sagot ko sa mga question sa akin. Wala ba kaming karapatang suportan ng church ang pangangailangan namin? Sino ba namang sundalo ang nagbabayad ng sarili niyang gastos habang nagsaserve sa army? May nagtatanim ba ng ubas at hindi naman kumakain ng bunga nito? May nag-aalaga ba ng mga tupa tapos hindi naman nakikinabang sa gatas nito? Hindi lang galing sa iniisip ito ng tao. Sa mga sinasabi ko, ganito rin ang sinasabi ng law. Nakasulat sa law ni Moses, huwag mong takpan ng bibig ng baka habang inaapakan nito ang mga butil. Mga baka ba talaga ang inaalala ng Diyos? Di ba para sa atin talaga ang mga sinasabi niyang yun? Siyempre, sinulat talaga yun para sa atin. Nagtatrabaho ang mga nag-aararo at nag-aani kasi ine-expect nilang makakakuha sila ng share ng ani. Kung nagtanim kami ng mga spiritual na bagay sa inyo, sobra na ba kung umani naman kami ng mga material na bagay galing sa inyo? Alam niyo naman na sa temple kumukuha ng pagkain ang mga nagtatrabaho sa temple. At yung mga nag-o-offer ng sacrifice, may share sila sa mga ino-offer sa altar. Verse 14, ganito dapat ang utos ng Panginoon. Ganito din ang utos ng Panginoon. Yung mga nagpipreach ng magandang balita ay dapat tumanggap ng ikabubuhay mula dito. Amen? So ito po ang mensahe ni Lord sa inyo. Number one, ano po ang paalala ni Lord? Number one, may karapatan ng pastor na suportahan ito ng church sa kanyang pangangailangan. So yun ang reminder niya, di ba? Sabi niya, tatlong bagay actually. An example niya, sino dito ang sundalo o police na nagsiserve sa kanyang bayan pero hindi sinasahuran. Yun yung una niyang sinabi. Pangalawa, sino yung nagtatanim at bawal siyang kumain ng tinanim niya? Pangatlo, sabi niya, sino naman po dito ang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas? So alam niyo po, our pastors serve, plant, and take care of this church. Okay? So without them, walang magpapalago, walang mag-aalaga sa simbahan. That's the work
or primary work of a pastor. So kung rights ang pag-uusapan, ang pinag-uusapan natin is the rights, okay? Of course, karapatan namin na masuportahan sa aming mga pangangailangan kasi tinatrabaho po namin ang church. Amen? Parang ayaw nyo ng sinasabi ko. Okay, pangalawa. Okay, pangalawang paalala, mahalagang paalala kapatid, kung nagtatanim ang pastor ng espiritual na bagay sa church, dapat lang na umani ito ng material na bagay sa church. So yan po sabi ng scripture. Kung kami ay nagtanim ng spiritual na bagay, sobra na ba? Kung kami naman ay umani ng mga material na bagay galing sa inyo? So the church po, specifically the pastors, teaches us the word of God. Amen? At yan naman ang isa sa primary work ng isang pastor. And through this, nakakakain tayo spiritually sa ating mga katawan. So ang ginagawa ng pastor, ano bang ginagawa ng isang pastor? Nagtatanim. Nagtatanim. Ng words of God. Ano pa? Words of prayer. Declarations, prophetic words, rebukes, encouragement that empower our spirit being. Ba kaya marami sa inyo, pastor, pwedeng pag-pray niyo ako. So nagtatanim ang pastor ng prayer. Nagtatanim ang pastor ng declarations, ng rebukes, ng encouragement. Amen? Tama ba? Sino po dito naka-experience po niyan? Amen? Kaya po, marami sa atin, because of these spiritual blessings na ini-impart ng pastor sa atin, nabubuhayan tayo, lumalakas, bumabalik ang sigla. O, parang wala kayong sigla. Di ba? Amen? At kung nagtatanim ang kami ng mga spiritual na bagay, dapat lang na umani kami ng material na bagay sa inyo. Tama ba? And pangatlo na paalala na dapat tumanggap ang pastor ng ikabubuhay nila sa church. So gusto ko lang linawin yan. Sabi niya, ng ikabubuhay, hindi po ikayayaman. Di ba? Kasi po pwedeng yumaman gusto niyo po bang yumaman ng mga pastor natin? Parang ayaw ninyo, no? Alam niyo po, gusto ko lang linawin pwedeng yumaman ang isang pastor, pero hindi yayaman ang isang pastor sa pagpapastor lang. Because the reality po, dito po sa church, even sa church po natin, yung mga full-time pastors natin, hindi naman sila nakakatanggap ng maayos na sahod. So paano kami yayaman yan? Okay po ba? At marami pa tayong mga projects na ginagawa, tapos meron pa tayong ganito. So kung pagpapastor lang, hindi talaga yayaman. Kaya magugulat po kayo, some of our pastors are working, right? May business. And most of us po, and many of us actually, sa church lang talaga nang gagaling at umaasa ng ikabubuhay namin. Kasi pastoring is not an easy task. Ako po, lately po sa mga hindi nakakaalam, nag-work po ako habang nagpapastor. Ang hirap, di ba? Habang sa umaga, working ako, tapos hapon, pastor ako. Ang hirap pala nung ganun. Pag may nangangailangan ng tulong, pag merong magpapadedication, hindi ako available. Sabi ko, Lord, that's the time. Nag-decide ako, Lord, I will go full-time. At yun po yung start na lumipat po tayo sa bigger church. Ang hirap talaga, hindi pwedeng hindi mag-full-time ang isang pastor. Kaya nga po, paalala lang, kahit pa pastor, at mga lingkod kami ng Diyos, kahit pamayaman kami spiritually, hindi pa rin maaalis ang katotohanan ng tao din kami at may mga pangangailangan para mabuhay. Tama ba? Yung iba, ang tingin nila sa pastor, very perfect. Na kapag nag-pray, sasagutin din ni Lord. Katulad nyo rin po kami, may mga prayer po ba kayo hindi sinasagot ni Lord? Parehas tayo. May mga prayer din kami na pinagpipray namin, hindi sinasagot ni Lord. May mga prayer ba kayo na hindi kayo gumaling? Parehas tayo, nung pinag-pray din namin na gumaling kami, hindi rin kami gumaling. May mga parehas lang po tayo, may mga pagkakataon ng experience din po namin yan. So kumakain din kami, baka hindi nyo po alam, kumakain din po kami. May mga bills din po kami. Pastor, paano kayo nagbabayad ng bills nyo? I declare in the blood of Jesus. Hindi po ganun. Pag pumunta kami ng decor, pera rin po, hindi by the blood of Jesus. Amen? May mga pamilya din po kami binubuhay, kaya karapatan lang namin na makatanggap ng ikabubuhay sa church. Amen? So yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. So anong paalala ni Lord? Number 1, may karapatan ng pastor na suportan ito ng church sa kanyang mga pangangailangan. Pangalawa, kung nagtatanim ang pastor ng spiritual na bagay sa church, dapat lang umani ito ng material na bagay sa church. And last but not the least, dapat tumanggap ang pastor ng ikabubuhay nila sa ating church. Amen? Ngayon naman, pangalawang point natin, mahalagang paalala naman para sa mga pastor. Parang di sumasagot yung mga pastor natin. Kinakabahan na po yung mga yan.
To my co-pastors, let me speak to you. Ito naman po ang pakiusap ni Lord at paalala ni Lord. 1 Corinthians 9:15-27, pero hindi ko pa ginamit ang kahit alin sa mga karapatang ito. Hindi ko rin sinusulat ang mga ito ngayon para mag-claim ng mga karapatan ko. Masabuti pang mamatay ako kaysa alisin ng ibang tao ang karapatan kong ipagyabang ang bagay na ito. Wala akong karapatang magyabang dahil napipreach ako ng magandang balita kasi napag-utusan lang ako. Grabing parusa ang aabutin ko kung hindi ko ipipreach ang magandang balita. Kung kusa ko itong ginagawa, mag-expect ako ng bayad, pero ginagawa ko ito bilang tungkulin na inutos ng Diyos sa akin. Ano ngayon ang ibabayad sa akin? Ito lang, ang mai-preach, ang magandang balita ng libre, nang hindi ako nagdedemand ng karapatan ko bilang preacher ng magandang balita. Kahit malaya ko at hindi alipin ng kahit sino, nagpaalipin ako sa lahat para ma-convince ko ang maraming tao tungkol kay Christ. Pag mga Jews ang kasama ko, nagiging parang Jew para maniwala sila. At kahit hindi naman ako required na sumunod sa law ni Moses, sinusunod ko ito pagkasama ko sila para madala ko sila kay Christ. Ganun din, pagkasama ko ang mga Gentiles, parang Gentile ako. Nga pala, sa mga hindi nakakaalam, tayo po yung mga Gentiles. Dalawa lang naman po yan, no? Gentiles tapos sila, mga Jews. At wala tayong Jews. Pero meron tayong Diyos. Amen? Meron pala Jews next week. Sige, wag na. Hindi ko naman sinusuway ang batas ng Diyos. Actually, batas ni Christ ang sinusunod ko. Pagkasama ko ang mga taong mahina, ang faith, nagiging parang mahina rin ako para ma-convince ko sila. Kaya nakisama ako mabuti sa lahat ng tao gamit ang lahat ng posibleng paraan para masave ko ang ilan sa kanila. Ganda. Inagawa ko lahat ng ito alang-alang sa magandang balita para magkaroon din ako ng share sa mga blessings nito. Alam niyo naman na sa race tumatakbo ang lahat pero isa lang ang nakakakuha ng prize. Kaya galingan niyo ang pagtakbo para makuha ang prize. Para maganda sa mga tumatakbo, no? Galingan niyong tumakbo po. Dumaan sa matinding training ang bawat runner para manalo ng prize na temporary lang. Pero tayo nagtitraining para makakuha ng prize na hindi masisira kahit kailan. Kaya tumatakbo akong nakafocus sa finish line para din akong boxer na tumatama ang bawat suntok. Pinapahirapan ko ang aking katawan at dinidisiplina ko itang mabuti para hindi ako ma-disqualify after kong mag-preach sa iba. Ganda ng Word of God, amen? Sa mga gusto po makabasa ng ganyan, meron po tayong Pinoy version ng Bible, Old and New Testament. Ganda, parang God is directly speaking to you. So unang-unang reminder po at paalala sa mga pastor is there are more important things than rights. Oo, karapatan natin lahat yung tatlong binanggit ko kanina. Amen? Karapatan natin yun. It is our right as a pastor of this church to be supported, appreciated, and receive material blessings from this church. But there are more important things than rights. Why? Mga pastors, we must make certain that we do not exploit the people, but rather edifies them. Okay, yung PowerPoint po natin, ayan, be aware lang. Next, sige, next. Okay, next. Yan. Sige, back mo muna pala. Hindi ko ba nailagay yun? O, kasalanan ko pala. Patensya na. So, ibig sabihin po, kung itong rights lang, ilitin ko, no? We must make certain that we do not exploit the people, but rather edifies them. Ibig sabihin, kung itong rights lang na pinag-uusapan natin about pastor's appreciation, about pagsusuporta sa pastor, ang dahilan lang para ma-stumble ang mga believers at unbelievers, kahit wag na lang. Bakit? Kasi tungkulin namin na ilapit kayo sa Diyos. Kung itong bagay lang ang dahilan para ma-discourage kayo umalis sa church, wag na lang po. Wag ka nang magbigay, okay lang. Yun naman sabi ni Apostle Paul, kasi nung dati pala, nakakaroon ng issue sa church, na yung mga pastor na yan, ganyan. Sabi ni Apostle Paul, hindi ko sila gagayahin. Kung yan ang dahilan, wag na lang, wag nyo na akong bigyan. Kahit maghirap ako, mahalaga, madala ko lang kayo kay Lord. Yan ang sabi ni Apostle Paul. So, alam niyo po, this church actually encourages, practices, but does not force our members to appreciate and bless our pastors. You can do it, pero pwede rin hindi mo gawin. Pero hindi ko sinasabing hindi mo gawin. Pero hindi ka required na gawin. We are not forced to do it. Why? Kasi yan naman ng Diyos eh. Pwede nyo kaming i-bless, pero hindi namin kayo pinipili to bless us. At yan ang sinasabi ng Scripture. Sabi ni Apostle Paul, pagpalain nyo ako hindi, it's okay. Pero itong sinasabi ng Scripture. Amen? So these are rights, but there are more important things more than this. Pangalawa, stewardship is always the answer to our bakit. Yan. Yung message ito more on focus sa mga pastor po natin. Bakit sinabi ni Apostle Paul na ipipreach niya ang gospel ng libre? Sabi niya, I will preach it
binahagi ko ito ng libre, sabi niya, pambihira. Kasi pala, during that time pala, no, pinag-aaralan ko yung panahon ni Apostle Paul, napaka-common pala ang tinatawag nating traveling preachers and teachers. Ginagawa nila, lumilibot sila sa kung saan-saang lugar para mag-preach, para mag-teach, at ginagamit nila yung speaking skills nila para sumikat at para magkapera. So, ganun pala nangyari. So, dahil doon, nasisira tuloy yung mga pastor during their time. So, anong ginawa ni Apostle Paul? Sabi ni Apostle Paul, hindi, preach ko ng libre. Kasi iba ako sa kanila. Sinabi niya, ginagamit yon. Sinasabi niya ito pala to set an example, to teach us that as pastors, hindi pera, okay, hindi sahod ang dahilan at sagot bakit tayo magpapastor at magpapatuloy. Pero stewardship. Amen. Naalala ko po si Daddy Bishop, sa mga hindi nakakaalam, nung nag-i-start dati ang MCC, awa ko Dad, ang Manawag Christian Center, dumating yung time na hindi nila tinanggap for one year, tama ba Dad? Yung sahod. For 1 year, hindi nila tinanggap. Pero imagine mo yun, 1 year, wala silang nakuhang sahod sa church. Wala naman trabaho sina Daddy Bishop at Mami Telma. Pero God provide their needs. At yun din po, sa mga hindi po nakakaalam, na nag-start din po tayo ng church, pambihira, talagang halos walang mga sinasahod yung mga pastor natin, pero hindi nyo po nakita yun. Pag nag-preach po ba kami, halata po kaming walang pera? Diba? Minsan nga, Pastor, pwede ba? Kailangan namin ng ganito. Amen. Yes po, sige po, we will bless you. Hindi nyo alam. Diba? Wala na rin pala kaming pera. Pero hindi namin pinakita yung sa inyo kasi we don't serve for the money. Pero we serve because of stewardship. Amen? Yes, we are men and women of God. We are pastors, yes. But more than anything else, we are servants of God. Kami po ay katulad ninyo, lingkod din ng Panginoon Diyos. Amen? And last but not the least, okay, napaalala sa ating mga pastor, number 3, measure up to your calling. Sabi niya dito, alam niyo naman, sa race, tumatakbo ang lahat, pero isa lang ang nakakakuha ng prize. Kaya galingan niyo ang pagtakbo para, yun na naman, naalala ko, no? Para makuha ang prize. So, sa pagtatapos ng chapter, nakakagulat kasi gumamit si Apostle Paul ng tinatawag nating metaphor bilang paghalintulad ng paglilingkod at papastor sa isang atleta. Ngayon, nung pinag-aaralan ko, bakit kaya sinulat ito ni Apostle Paul at gumamit siya ng metaphor about an athlete? Yung pala, nung panahon po pala nila, kaya historically, the city of Corinth pala was the location of the biennial Isthmian Games, next, na pangalawang sikat ito na games sa Olympic Games. Sa bansa, hindi ko alam ano ba ang pinakasikat niya, di ba? Olympic Games. Anong susunod sa Olympic Games? Asian Games, tama ba? Okay lang po ba kayo? O Liga ng Barangay, ano ba ba? Ang daming Liga ng Barangay, di ba? Tama ba? So, nung panahon po nila, sikat na sikat sa bansang, sa city of Corinth, yung tinatawag na Isthmian Games. So, ibig sabihin, karamihan ng tao, even Christians in the Corinthian churches, ay magagaling talaga sa sports. Sobrang gagaling. At maraming taga-Corinthian ang gustong makamit ang tinatawag natin wreath or the crown of glory. Ayan po, no? Na gintong medalya sa panahon natin ngayon. Sabi nila, maraming mga athlete doon sa church nila na grabe ang training, grabe ang practice, para lang makuha yan, lalagay po yan sa ulo. And that's the crown of glory na tinatawag po natin. At sabi ni Apostle Paul concluded na kung sa sports, grabe ang training, makamit lang ang wreath, o crown of glory, how much more sa paglilingkod sa Diyos? Sabi niya, Paul was afraid not of losing his salvation, but of failing to measure up to his calling. Afraid siya, that the preaching of the gospel must never be looked in any manner except that we give it our very best. Otherwise, we lose the reward. Ibig sabihin, natatakot siya na baka hindi niya mga ibigay yung pinaka-the best na service niya para sa Lord. Kasi yung lugar na yun kilala dahil magaling. And the preaching, yun nga, and pastors, we should also measure up to our calling. Diba mga pastor natin, Pastor, walang sumasagot. Amen. Gusto ko po malaman nyo na tinawag tayo ng isang magaling, makapangyarihan, at excellent God. Kaya galingan mo namang maglingkod sa Kanya. Alam nyo po, tapos na po yung mga panahon na ganun, di ba? Na may mga iba, sabi nga ni Daddy, tinawag lang na magpastor, nagpastor na talaga.
Ngayon po sa church natin, I'm so happy and so proud na ang mga pastor po natin ay talagang nag-aral, diba? Nagsunog ng kilay, nag-sacrifice just to be a pastor. And they are continuously learning. Next year nga po, pinabala ko rin po na mag-masteral hanggang sa mag-doctorate. Why? Because we want to live up to our calling. Kasi, di ba, kunwari, sino po dito pangarap maging pangarap ko maging architect. Okay, ayun, si Ray. Di ba, kung gusto mo maging architect, syempre magaling ka mag-drawing, tama. Pero tanong ko po, sapat lang ba na magaling ka mag-drawing para maging architect ka? Anong gagawin mo? Mag-aaral ka, right? Kasi pag di ka nag-aral, kahit magaling ka mag-drawing, di ka pwede maging architect. Tama po ba? And same true sa pagpapastor. Kaya nga sa church po natin, salamat sa Lord. Kasi marami tayong mga ginagawa ngayong mga trainings because we want you also to live up to your calling. Amen? Ang galing-galing ng Diyos natin, tas di tayo magaling. Ang tali-talino ng Diyos natin, tas di tayo matalino. Amen? Amen! O, parang ayaw niyong sumagot. So alam niyo po, okay lang na hindi tayo magaling na nagsimula. Even actually, it also applies to every one of us. Sa mga hindi po nakakaalam, nagsimula rin po kami na utal-utal kami magsalita. Nagsimula rin po kami na halos hindi namin may preach ng maayos yung Word of God. Halos hindi namin maintindihan. Okay lang mag-start ng ganun. Okay? Pero see to it naman na gumagaling kang mag-preach, mag-disciple at mag-pastor. Kaya when we started, di ba, na tinawag kami, actually, lahat po naman sa amin, di naman po kami tinawag ni Daddy Bishop. Lahat kami tinawag ni Lord. And when the Lord, di ba, called us, He called us when we are not yet qualified. Para sa amin, di magaling. Iba-ibang mga pinag-aralan namin. Si Daddy Bishop, architect. Ako, BSIT. Sabi nung teacher ko, kayo yung mga bisit ng church. Ay, ng school, bisit na BSIT. Okay. Sino pa ba? Pastora Irene, ano rin to? Comsci. Pastora Jobel, teacher. So hindi po kami talaga nandito eh. Hindi kami tinawag talaga ni Lord dito, but He qualified us. At hindi lang po sapat na nagganong kami. Anong ginawa namin? We train ourselves. And salamat sa Lord, no? Sa ilang years na kami nag-serve sa Lord, nakita naman namin talaga na naging mas magaling, naging mas matalino, naging mas excellent ng ating mga pastor. Amen? Palakpakan niyo naman po ang ating mga pastor. Kaya mahalagang paalala po mga pastor po natin. At yun nga po, no, hindi tayo humihinto na nagpupunta sa iba't ibang klase ng training kasi we really want you to be discipled kasi ang mundo po nagbabago eh. Alam niyo po ba dati, ang style dati pag mag-win ka ng souls, kung mamamatay ka today, ganun po kami dati. Alam mo, hindi mo kilala, tapos biglang may nagsabi sa'yo, kung mamamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Eh ngayon, sasabihin mo yun, magpapakamatay talaga? Tama ba? Sa tingin nyo, pag ganun po tayong style ngayon, magbabago pa rin po ba sila? Hindi na. Amen. Sa tingin nyo po kung yung style ng preaching namin noon, ay ganun pa rin yung preaching natin ngayon. Sabi ko, Daddy Bishop, may mga style pa daw dati, nag-preach, bawal gumalaw daw sa stage. Imagine mo, ganun kami ngayon. Di kami nag-training, di kami nag-aaral. And sigurado hindi nyo na kami papakinggan kasi mas magaling na kayo sa amin. Tama ba? Kaya nga may mahalagang paalala po sa aking mga minamahal na pastor. There are more important things than rights. Amen? Pangalawa, stewardship is always the answer to our bakit. Pag wala ng dahilan, bakit magpapatuloy? Isa lang ang dahilan natin, ba't magpapatuloy? It's because we serve God. And last but not the least, we should measure up to our calling. On my conclusion, binilisan ko lang po kasi alam ko mas matagal kayo eh. At excited kayo, amen? Sa verse 1 and verse 2, itong sabi niya, am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not the result of my work in the Lord? Even though I may not be an apostle to others, surely I am to you. Nung panahon po nila, kasi matatawag ka lang apostle kapag si Jesus mismo ang nag-disciple sa'yo. Hindi ka pwedeng tawaging apostle pag hindi si Jesus. At naging apostle si Apostle Paul, patay na si Jesus. Pero historically, makikita mo talaga na talagang na-meet niya si Jesus Christ. On the way to Damascus, he met Jesus. And he encountered Christ. At sabi sa Bible, for 3 years, hindi siya lumabas, pero dinisciple siya ng Panginoon Diyos. Ngayon, marami nagsasabi hindi dapat siya apostle. Pero kung magugulat po kayo, okay, si
Apostle Paul ang second greatest person next to Jesus in the Bible. So, pwede nating makita na on paper or on parang hindi naman talaga siya dapat apostle kasi hindi niya nakita si Christ. Pero sa mga result na pinakita niya, talagang makikita mo talagang disciple siya ni Christ. So dahil doon, maraming mga tao ang hindi siya sinasabihan or hindi siya tinitignan bilang isang apostle. Pero sabi niya, okay lang kung hindi apostle ang tingin sa akin ng iba, pero naging apostle ako sa inyo. Sabi niya sa city of Corinth. Alam mo, nakita ko po, the seal and the authenticity of a genuine pastor called by God is a change in life through preaching the gospel. Ano po ibig sabihin yan? Sino po dito, nung nag-preach po ang isa sa mga pastor natin, na-touch yung buhay mo? Alam ko kung merong pinaka-na-touch dito sa buhay nila, walang iba, si Daddy Bishop. 40, 50 years serving God. Imagine mo yun, Sunday after Sunday. Meron yung time, sira na yung pamilya nyo, magulo na, tapos nag-preach si Bishop, nag-declare si Bishop. Nabago yung buhay mo, amen? Parang there's something na naayos sa'yo. O yung mga pastor natin, nag-preach, grabe. Nag-pray, grabe yung binago ni Lord yung buhay mo. Na-cut to the heart. Okay, nabago ang buhay, na-touch. Why? Because everyone can preach, but not everyone is anointed by God to be a pastor. Ang greatest po na authenticity na makikita mong pastor talaga yan ay kapag merong nababagong buhay through Him. Amen? Sabi mga pastor po, masaya po kami pag binibigyan niyo po kami ng mga gifts. Amen? Sino ba namang hindi masaya? Kayo nga, sumaya kayo mga kagabi, tama ba? At maraming sasaya na naman mamayang gabi. At mamayang madaling araw, sino ba namang hindi sasaya? Pero alam niyo po, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, gusto niyo pong sobrang sumaya kami? Gusto niyo pong sobrang sumaya kami? Yung makita lang po naming mabago yung buhay niyo, that's the best gift. That's the best appreciation. Yung makita namin kayo ay, di ba, unti-unti naaayos yung buhay, yung pamilya niyo nagiging mas maganda. That's the best thing, that's the best appreciation for us. Because that seals our identity, our calling as a pastor. So sa ating po mga humble, magagaling, mapagmahal na pastor, we thank you for your service to God and to this church. Palakpakan po natin sila. Pastors, your service, your life, your testimonies, your sacrifices, your calling changed many people's lives and brought people back to Jesus Christ. Alam niyo po, sa mga pastor natin dito, you may not be a pastor to others, but this church is grateful, blessed, and honored to have you, mighty men and women of God, pastors of this local church and this generation. In behalf po ng lahat ng mga pastor, ako personally, I'm so blessed, I'm so honored, I'm so grateful to have Daddy Bishop, Mami Telma, Pastora Irene, Pastora Rina, Pastora Jubel, and of course, Pastor Paul. Siyempre ako yun di ba? Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. So ulitin ko po, bless nyo man kami o hindi, it doesn't affect our calling. We will still serve God. But the best appreciation is your changed life. So ulitin ko po, happy Pastors Appreciation sa ating mga pastor. Sige, tawagin ko na kayo, bahala na kayo. Parang yung kagabi, bahala na sila. Amen. Meron pa ba kayong gagawin? O wala na, okay lang. Mahal namin si Lord. We'll still serve God. Amen. So thank you po for the word, Pastor Paul. Nagdaan na naman po ang mga natutuhan natin sa araw na ito. And I believe we will not only learn mentally, but we will also apply it daily. So amen po ba?
So at dahil dito, magbibigay lang ako ng aking short reflection, partner. And sa akin naman is, di ba, truly nga sa scripture sinabi na kasama doon na meron talaga na i-appreciate natin ang ating mga pastors. Ayan, grabe naman yan, Walan. So sa akin naman is, let's remember to see our pastors as human beings din na kailangan ng